Ayan guys, so welcome again sa another vlog-vlogan. So ongoing kami guys ngayon sa Manila para pumunta sa roon at pipick upin namin yung fiberglass na in-order ko online. JMR. Ayan, so bumili kami guys ng tubo na 6 inches. So yung kapal hindi ko alam pero yung lapad niya is 6 inches. So ayan, kinat na para i-welding siya ulit para maihulma na. Ayan guys, yung metal plate niya, yan yung pinaka base niya. So apat na tornilyo lang. Ayan, so apat na tornilyo ilalagay. So 6 inches din yung pagitan niya. So update guys, ayan. So nung ginagawa kasi to wala ako. So ayan, may picture lang na progress niya. Pero ayan na guys yung progress ngayon. So ayan, naka-fix siya. Hindi na siya adjustable. Yung una kasi adjustable gusto ko, pero medyo mabigat tong fiberglass. So naka-fix na siya pero naka-bolt on din to. So pag gustong tanggalin syempre yung mismong board, ayan. Lalo na pag talagang may malakas na ulan or malakas na bagyo, or gusto nang palitan, wag naman sana mabasag, pero pagkapalitan, ayan, madali na lang siyang baklasin. Ayan, so makapal. Ayan, may suporta sa likod. Ayan, actually guys, hindi to pina-standard. So pina 9 feet ko lang yung ring. Yan, 9 feet lang yan. Ayan guys, so tapos na yung pag-waterproofing. So yan na rin yung pinaka-paint niya guys. Ang next na guys, ayan, so sineset up na yung linya ng court. So ang papagawa natin is standard. Ayan, so si Arky, ayan. Si Arky Kuya Je ang gagawa. So mayroon silang device na gamit para ayan, pantay na pantay, ayan, diretso. Ayan guys, so tapos na ito. Ito ni pinaka-design ng basketball court ko sa roof deck. Sa third floor lang to. So yun guys yung paint. So ang ginamit guys, yung pinakita ko kaninang paint is Fortress. So yun. So wala rin ako masyadong alam sa paint. So sabi ng ni Arky Kuya Je. Ayan. So yung waterproofing na nilagay dito is pwedeng apak-apakan. So ayun yung maganda sa paint na ginamit. So talagang naapakan. Kasi meron akong video dati, so waterproofing. I think hindi ko alam na pampader lang yata yun, kaya mabilis na bakbak. So ayan guys. Pati yung ginamit na line, ayan, pang waterproofing din. So same ng brand nito. So magkaiba lang sila ng kulay. So para sure na matibay. So yan.
So yung size guys dito is standard sa basketball. Yung layo ng free throw niya tsaka yung sa 3 point. So kinaya naman niya na standard pa rin. So hanggang dito lang talaga yung kinaya niya. Yan. So half court pa rin. All good. So yung court ko, yan sinabi ko naman 9 feet na yan. 9 feet lang. Pero yung size ng ring niya standard 18 inches. Itong board niya 72. So naka-fix. So pero ayan guys, pwede naman removable. Yung buong board matatanggal. So in case talaga na sobrang lakas ng bagyo, kailangan ibaba yung board. Ayan, just to be safe lang na nakakayanin naman ng bolt yan. Naka-screw din sa pader. So just in case lang talaga na umaabot na ng 350 yung bagyo, just to be safe lang na hindi syempre palu-paluin yung board ko. So pwedeng tanggalin. So yan guys, yun lang naman tong nangyari sa roof deck. Yan, share ko lang kasi dati nasa baba lang tayo nagpagawa. Ayan, so sa roof deck tayo ngayon. Ayan, may ilaw, may harang. Pero dito guys, papadagdagan ko ng harang. Ayan, lalagyan ng extension kahit net na lang. Ayan, just to be safe lang din na yung bola is hindi tatalbog sa pakabila. Ayan, syempre hindi natin masisigurado. Dito sa gilid okay lang kasi bubong-bubong lang yung dito. Pero dito sa ayan, baka may malakas mag-shoot kung di man ako naglalaro, may iba. Ayan, so daan to. Ayan, papektin na natin yan. Dan, 4 na 30 watts na LED spotlight lang para sa gabi. So ayan, mamaya bibidyoan ko ulit mamayang gabi kung gaano kalakas yung ilaw na yan, kung sakto ba siya panlaro dito kahit gabi. Yan, di ba guys? So ito guys yung sa night niya, ayan. So 4 na 30 watts na ilaw lang yan. So kaya naman niya illuminate or maganda naman yung pagkakailaw niya rito. Ayan. So ito yung court ko pag gabi. So I think sapat na yung 4. So ayan, maliwanag naman. So nailawan naman yung court. Di naman siya blind spot. Meron siya nakaabang doon, kaso syempre pag nilagay mo ng ilaw doon medyo silaw na pag nag-shoot. So I think yung angle ng pagkakalagay ng ilaw is okay naman. So yun guys.